Okay, magandang araw. Nandito ulit tayo para sa isang topic. Ang topic natin ay mga dapat nyong malaman sa gel blaster gun. Ayun. So, may hawak ako dito ngayon na isang gel blaster gun na SLR gawa ng Symbitech. Ayan. Ano siya, nylon made. Okay, yung isa ko PDX na nylon body na metal gear, may metal ladder, may blowback, tapos 11 volts ito, 7.5 volts. So ayun. Okay, mga topic natin, mga dapat yung malaman sa gel blaster. Ano ba ang gel blaster? Ang gel blaster ay isang uri ng laruang baril na binabalahan ng gel balls. Yung gel balls, yun yung parang malit na hindi siya pellet, hindi siya BB. Siya, gel balls na parang gelatin na pag tumama sa target sumasabog. Malambot siya. Ayun. Ang pagkakaiba niya sa BB saka sa pellet, yung gel balls kailangan pang ibabad. Ito. Konti na ng gel balls ko. Kailangan siya ibabad ng 3 oras hanggang 4 na oras. Ayan. Ayan siya. Ito yung bala niya. Gel balls. Ayan pag pinisa mo, ayun dudurog siya. Yun. Ayan, gel balls. Yun ang bala dito sa gel blaster. So, unang topic natin. Sino ba ang pwedeng gumamit ng gel blaster gun? Lahat pwede. Mula bata hanggang matanda. Hanggat masaya ka sa pagkakaroon ng isang gel blaster gun, okay lang. Kasi laruan to ng all ages. Yeah. Lalo na pag ang baril mo yung high end, mid end saka high end, talagang masisiyahan yung mga adult na magkaroon nito dahil nga parang totoo na parang tunay yung itsura. Yun parang tunay na siya. Tapos lagyan mo ng mga attachment. At mas mura to sa airsoft. Pero mas mahal sa pellet. Dahil yung pellet gun, yun yung pinakamura. Tapos pangalawa itong dragon, itong gel blaster. Tapos pangatlo, BB soap. Dahil sa BB soap, sa airsoft, karamihan doon puro full metal na 90% full metal ang mga baril doon. Yung mga long arms nila puro full metal. Ito, karaniwan ang receiver nylon made, tapos may halong metal. Ayun, kaya medyo bibigat na siya. Metal yung loob, metal yung
barrel, metal yung buttstock, metal yung magazine, metal din yung mga attachment. Kaya yung mga high-end, ganun ang ano nila, ang pagkakayari. Kaya medyo mabigat na yung mga high-end na barrel na nagkakalaga sa nag-range siya ng 4,000 hanggang 10,000. Yung mga mid-end sa 2,000, nag-range siya ng 2,000 hanggang mga 2,000 to 4,500 yan. So, pag bumili ka ng gel blaster, ang pinakaunang-unang gagawin mo, yung battery. Yung battery niya, i-charge mo muna bago mo gamitin para mas lalong humaba yung buhay niya. Kesa yung gamitin mo agad, as dinrain mo, saka mo i-charge. Pinakamaganda, i-charge mo muna. Paano ba pag-charge? Ang pag-charge, 4 hours. Pero kung nakita mo na yung battery na wala pang 4 hours, huminto na yung blinking niya, pwede mo na siyang tanggalin. Kasi ibig sabihin nun, tapos na. So, sa battery, ang kadalasan ng charger niyan, ayan, katulad nito, ayan, mga charger, ayan, ito yung magbiblink to kapag nagcha-charge, ayan. Kaya pag nag-blink siya, charge mo lang. Pag natapos yung blinking nang wala pang 4 hours, pwede mo siyang hugutin. Pero yung nagbi-blink pa rin siya kahit tapos na yung 4 hours, 5 hours na, dapat itanggalin nyo na. Dahil ang pinaka kalaban ng ang dapat ingatan talaga sa gel blaster yung battery. Dahil yung battery ang buhay niyan. Dahil itong mga ganitong barrel, yan lahat yan na gel blaster, di kuryente yan, di battery. Ang battery, wag nyong i-drain. Ayaw ng battery yan, ng gel blaster yan na drain yung battery nyo sa kanyang i-charge. Huwag nyo hayaan siya na laruin ng mga 6 na oras, 5 oras. Okay lang hanggang kasi ang minimum niya, pinakasagad niyan 4 hours and half hours, mga 4 and a half pinakasagad ng battery. Dire-diretso yung laro. Pero pag sinagad nyo hanggang 5 oras, 6 oras, dinarain nyo, sira ang battery. Pag na-overcharge naman, lolobo naman ang battery. Kaya dapat orasan nyo 4 hours lang. Ayun. Sa battery, wag i-drain. Yung maintenance ng battery, pagka-charge, wag mo na gagamitin. Hintayin ng 30 minutes. Mga 20 minutes pwede na bago gamitin. Tapos yung pagkagamit mo yan, ginagamit mo siya buong araw. Pagkagamit mo, di tapos na pagkagamit. I-charge mo agad, bawal. Dapat yun, pahingayin mo muna ng 20 to 30 minutes yung gel blaster mo bago mo i-charge. Kaya parang e-bike din yan eh. Yung bawal i-charge ng kakagamit lang at bawal i-charge bawal gamitin pagkatapos i-charge. Kailangan may 20 minutes na espasyo bago gamitin. So, yun. Sa gel balls naman, ang tamang nito, maintenance, 4 hours pinakasakto na babad.
Kailangan 4 hours o 3 and a half yan. Kasi pag kulang sa babad, pangit, maliit yung sukat. Maliit yung sukat niya. Kailangan kasi sumukat to ng 7 to 8 yan. Yan. Pag after 4 hours, hanguin nyo na, tapos i-drain nyo. Kailangan walang tubig. Ayan. Tapos, pag nasa bote na, huwag nyo hayaan na matagal na nakabukas. Kasi mag-evaporate yan. Kailangan, ang pinaka-maintenance ng gel blaster, ng gel balls ay lagi siyang hydrated. Yung medyo basa-basa siya. Kaya pag sarado nyo agad para hindi mawala yung pagka-moist niya. Ayun. Ang tanong, pwede pa bang uling gamitin yung mga gel balls na nagamit na? Syempre hindi, kasi durog na siya. Pero iba naman kasi hindi nadudurog. Lalo yung mga 90N na gel balls. Bihira madurog. Kasi iba gagamitin pa uli. Tapos yung iba naman nalalaglag. Syempre nalalaglag. Gagamitin mo. Pag nakita mo na siya, kaya 2 araw na. Pag lumipas sa 2 araw, lumiliit kasi yan eh. Pag lumiit, pwede pa bang gamitin? Hindi na. Kasi magbabara siya sa pinaka-barrel. May pinaka yung tubo. Babara yan dyan. So, babara din yan dito. Dito sa may sa may magazine mo, magbabara din yan. Kasi maliliit na sila eh. Ang tanong, pwede pa bang gamitin yung maliit na yun? May pag-asa pa ba? Pwede. Ang gagawin nyo lang, ibabad uli siya sa tubig. Pagkababad sa tubig, makita nyo, lalaki uli yun. O, di ba? Pag nagtitipid kayo, gawin nyo yun. Pero pinaka-the best, wag na kayong magtipid. Bili na lang kayo ng bago, mura lang naman to eh. Mura lang yan, no? Yung 10,000 balls, 100 piso na yun. 100 piso lang, biruin mo, 10,000 na bola na gel balls. So, titipidin nyo pa yung yung gel blaster nyo. Sa pagtitipid nyo, masira pa yan. So, sa baril naman, ano pa ang mga dapat na gawin dito? Mga maintenance. Yung baril hindi dapat na ulanan, nababasa. Kasi nga, ito ay gawa sa kuryente. Gawa sa kuryente yan. Yung nabubuhay siya dahil sa kuryente. Yung kuryente, battery. Bawal siyang mabasa. Lalo na, syempre, kayo magpipinsan kayo, gusto nyo maglaro. Tara, ang lakas ang ulan, ang sarap maglaro. Barilan tayo sa ulan. Bawal, kasi nga, siya, made siya sa battery, sa kuryente. Yeah. Kaya ingatan nyo na mabasa yung battery, mabasa yung loob. Yan. Kasi magkakaroon siya ng corrosion eh, lalo na pag napasukan yung wire ng tubig. So, sa naman, sa magazine, maintenance ng magazine, pagkagamit, tanggalin nyo sa gel blaster nyo pagkagamit. Tapos itira nyo siya ng 1 beses, kahit mga 2, para masigurado nyo na walang gel ball na natira sa tube. Tak-tak yung ganon. Kung meron pa ditong lalabas yan. Tapos sa magazine, mayroon yung abang. Gagawin nyo, pipindutin nyo, lalabas yung mga bola. Tapos, bubuksan mo siya, tatanggalin mo yung mga natira. Kakalugi mo pag ganyan, no? Tak-tak mo, tapos pag ganyan, yung pag ganyan. Basta, lahat, pag nakita mo wala nang buwabagsak, wala nang laman yun, talugin mo. Pag wala na talaga, ayan, sa kanyo itatago.
O, pwede kung yung iba, nilalagay dito. O, basta ang malaga, wala nang gel balls sa loob. Bakit ba dapat tanggalin mga gel balls? Kasi yung gel balls, mga ilang araw lang, lumiliit yan eh. Lalo na pag mainit. Gel balls, bawal na arawan. Kasi lumiliit siya. Pag ito, lumiit yung gel balls sa may magazine nyo. Sa magazine may rotor, bilog dito, na nagpa-pump, paakyat. Pag may mag-prime yung ano nyo, yung gel blaster nyo, ipapump yan ng rotor, paakyat. Pag pinarime nyo. Yun. Kapag naiwanan yung ano, yung gel ball sa loob na matagal, liliit yun eh. Pag lumiit yun, magbabara yun dito. Pag nagbara, pag nilagyan nyo ng panibagong gel balls, wala na, mag-i-stack yan dito. Kahit i-prime mo na i-prime yan, hindi na aakyat kasi barado na. Yung iba naman, malakas yung prime, yung ano niya, aakyat pa rin, kaya lang hindi na siya sunod na magpa-fire. Magkakaroon ng misfire yung mga gel blaster gun nyo. Kasi nga, meron ng nakabara dito na hindi nyo natanggal. Kaya, every gamit ng barel, ugaliin na tanggalin, tapos tak-tak. Tingnan mabuti kung may laman. Kailangan wala laman. Ayan. Maintenance ng magazine. Ang magazine, hindi dapat nilalagyan ng gel balls na basang-basa. Kailangan yung gel balls na drain yung mabuti paglagay dito. Kasi ito, may mga wire to eh. May mga wire, may mga ano. Ano siya? Magkakaroon ng corrosion, magkakaroon ng kalawang. Lalo na pag ang magazine nyo ay yung ano, metal. Madaling kalawangin pag yung gel balls nyo laging basa. Kaya ugaliin nyo na i-drain yung gel balls. Ayan. Sa mga dikamot naman, yung dikamot na ano, yung spring naman nila ano, ang kakalawangin. Kaya kailangan ugaliin na yung gel balls laging drain. Ayun. Sa barrel, maintenance, wag na wag bubuksan kung walang alam. Kasi mahirap buksan, maraming ano, mawawala na tornilyo, yung mga touch, yung mga sa loob na mechanism, baka hindi nyo maibalik. Pag di nyo naibalik yan, wala na. Pangit na, sira na yan. Kaya kailangan i-open nyo lang kung alam nyo. May guide kayo sa YouTube kung paano i-upgrade. Sundin mabuti. Lahat ng tinanggal nyo, ibalik. Yun lang. O kung takot kayo, may mga ano naman dyan, mga gunsmith na pwede nyo ipagawa yung mga gel blaster nyo. Hanggat maaari, huwag nyo bubuksan. Kung may problema, pagawa nyo sa gunsmith. Ayan. Ano pa ba? Natapik na natin yung magazine, yung gel balls, maintenance ng barrel. Basta ugaliin na yung firing ano nyo, firing finger lagi nakaganyan. Huwag itututok sa may tao o sa mga hayop. Lagi ugaliin na nakababa ang tutok. Tas firing finger nakalabas. Ganyan lagi. Para walang madisgrasya. Di ba? Ayun. So, na-discuss na ba natin lahat? Okay, yung sa ngayon, yung pala yun lang ang madidiscuss natin. Next
video, iba naman. Na i-review natin itong PDX. Saka ito, hindi ko pa pala na-review to. Itong malupit din to Simbitak. Simbitak yung may gawa. LSR. SLR. Ayan. Yung mamali nito, Jinji. Ayan. Pag wala kang pera, pwede na to. Mura lang, mabibili. Parang na siya, mid-end. Yeah. Meron ako ginawa dito na sabihin ko sa inyo, kita nyo, ang ganda, no? Oh, kita ba? May bakal. Bigat nito, kala nyo, magaan. Yung out of the box, magaan lang siya. Kasi full nylon. Pero, may ginawa ko dito kaya bumigat. Ayan. Sabihin nito, dinagyan mo lang attachment, mabigat yung attachment. Isa pa yun. Lahat ng attachment, kailangan made of metal para bumigat. Basta, i-discuss natin yan para pabigatin yung isang nylon, full nylon. Ayun, okay, so hanggang sa muli. Next time, discuss natin yan, review natin yan. Okay, thank you. Bye-bye.